Tulad sa Pilipinas, dinadagsa na rin ang mga sementeryo sa ibang bansa ilang araw bago ang undas. At sa Paris, France, inalayan ng bulaklak ang mahigit 200 nasawi sa Air France Flight 447 sa kanilang memorial tomb sa Père Lachaise Cemetery. Ang detalye sa agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Ang Père Lachaise Cemetery sa Paris ay kilala sa buong mundo dahil bukod sa mahigit 221 years na itong nakatirik sa 20th District ng Paris, ay maraming kakaibang kwento sa likod ng mga nakahimlay dito. Bukod sa huling hantungan ng mga mamamayang Frances, dito rin nakalagak ang mga labi ng ilang celebrity at politicians. Nagmistulang attraction na sa sementeryo ang punto ni Jim Morrison, ang American frontman ng psychedelic rock band na The Doors. Dito rin nakahimlay ang French singer na si Edith Piaf at police solo pianist na si Frédéric Chopin. Matatagpuan din dito ang kontrobersyal na rebulto ni former France President Félix Faure na nasa ibabaw ng kanyang puntod. Nandito rin ang naging isang alamat na rebulto ng French journalist na si Victor Noir at ang rebulto na pinaniniwala ang bawal na pag-ibig na mag-asawang si Pierre Abelard at Heloise d'Argenteuil noong 1079 hanggang 1142. Dito rin matatagpuan ang memorial tomb ng Air France Flight 447. Noong June 1, 2009, nag-take off ang Air France Flight 447 mula Rio de Janeiro Airport papuntang Paris Charles de Gaulle Airport pero bumagsak sa Atlantic Ocean. Namatay lahat ng 228 na pasahero at crew ng eroplano, kabilang ang isang Pinoy seaman na si Ardin Jugueta Sr. Ayon sa naulilang asawa ni Jugueta Sr., wala pa ring linaw ang investigasyon 16 na taon man ang nakalipas. Kwento pa ni Miguela, taon-taon silang dumadalaw sa Memorial Tomb pero nahinto ito. Actually, since nang magkaroon ng incident, yearly nandun ako with my kids. Then after nung mag-pandemic, parang binawal munang mag-travel, di ba? So from pandemic till now, hindi pa ako nakakabalik doon. Kasi dati, bago nga mag-pandemic, free pa kami sa airline. I don't know, kasi nung after ng pandemic, nag-send yung anak ko kung pwede nga dadalaw. Sabi niya, hindi na daw nila sagot yung accommodation tsaka yung airline. Medyo malaking gastos. Pero sabi ko nga, kahit ako na lang, di baling shoulder ko dahil gusto ko rin namang mapuntahan. Pero babalak ako this year, by next year, although pang 17th year niya, balak kong pumunta kahit ako lang mag-isa. Dinadalaw din ng miyembro ng Knights at Ladies of Rizal France ang Memorial Tomb upang alayan ng bulaklak ang tapat na nakaukit na pangalan ni Ardin Jugueta Sr. Nagtirik din sila ng bandila ng Pilipinas bilang pagkilala sa kanya na isang OFW na bagong bayani. Pasasalamat kasi bilang Pilipino, di ba? Andun yung ano nila na alayan siya. Although kami malayo, dahil dito sa Pilipinas. Prayers ang ano ko at nagpapasalamat ako sa kanila. Ilang taon man ang lumipas, buhay ang alaala ng mabait at responsabling si Ardin para kila Miguela. Kahit daw wala silang puntod na napagtitirikan ng kandila tuwing undas, tuloy naman daw ang alay nilang dasal at pagmamahal para sa kanya. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.